Hello guys, what's up? Good morning, good day sa inyong lahat. Video natin ngayon tungkol sa CVT. Nagpalit kasi ako nung nakaraan ng isang set ng CVT. Yung panggilid natin guys, straight na JVT. Maliban sa torque drive, ang pinilitan ay yung pulley set, yung bell, tsaka yung clutch lining or yung clutch, pati spring, clutch spring. Okay, kaso nagka-problema ako nung unang kong kabit guys. Pati pala pliable, no? Nung una kong pinalagay, wala kasi masyadong idea, no? Akala ko pag bago, pag kinapit yun, cell pack, lahat bago, okay na. Ang nangyari guys, ganito, masyadong magaan yung bola na nilagay ko, 16 grams. Tapos yung spring 1000 rpm. Ang nangyari, naging siya, maugong. Bumilis yung arangkada niya. Parang 2 seconds lang, nasa 60 ka na agad. Pero last 4 days ago pa yun. Last week pa pala, last week. Kasi tinitinan ko muna kung ano yung magiging resulta guys. Gumanda naman yung takbo niya sa arangkada, pero yun nga, kailangan mataas yung RPM bago siya umandar. Kaya yung kamay ko nakababad na, nakababang ganyan, no? Nakaganon siya sa silinyador. Yun, ang ginawa ko, bumalik ako dun sa shop. Kasi ang nangyari guys, na traffic ako. Tapos uminit yung umusok yung panggilid ko. Siya, nasunog siya. Pero di naman nasunog na as in lumiyab. Parang umusok lang sa loob. Nag-slide siya, nag-dragging. Kasi duman ako ng traffic, tapos pataas siya. Nakababad ako sa silinyador ko. Ayun, katagalan na wala na yung hatak niya. Tapos may namoy ako mabaho nung time na yon. So nung kinabukasan nun guys, ang ginawa ko pinapalitan ko. Sabi naman nila baka daw sa bola lang, masyadong magaan yung bola na nilagay. So nagpalit ako, binili ko yung stock, yung 19. Ayun, gumanda naman yung takbo niya, umayos yung takbo niya sa umpisa. Pero katagalan, bumalik ulit guys. Bumalik ulit sa dati yung takbo, parang naging dragging na ulit siya. Siguro after ng mga uminit yung makina, yung nakauwi na sa bahay, tapos ginamit ko, umalis ako. Ayun, naging dragging na ulit siya. Kaya kinabukasan ulit bumalik ako, sabi ko, ba't ganon? Dragging pa din. Masyado pa rin siyang mabibrate. Mabibrate yung arangkada. Yung arangkada niya simula 10 kilometers hanggang 20. Yan, mabibrate yan. Yung parang pag nanginginig yung motor. So ganoon yung nangyari. Pero bago bumalik sa kanila guys, tumalman ako sa isang mekaniko. Nagtanong-tanong ako. Ang sabi nila, mali yung nakabit na pulley set. Kasi pang 150 na PCX yung nilagay. PCX 150 yung nilagay na pulley set. So mali. So nagpunta ako dun sa shop na pinagpagawan ko, tapos ayun, pinalitan naman nila na pang 160. Hindi na ako nagdagdag ng bayad, walang bayad, brand new. So okay naman, no? Kasi pinalitan nila Kaso guys, yung nangyari nung napalitan, okay na ulit yung takbo, okay na ulit sa umpisa. Pero katagalan, nagkaroon ulit ng dragging. So eto na yun guys, eto na yung time na yon, napalitan na lahat ng bagong napalitan na yung 150 na nilagay, naging 160 na. Tapos yung bola na siya, stock na 19 grams. Pero sa ngayon halos ganun pa rin siya guys. Pero nabawasan na, hindi na siya kagaya dati na nakababad yung kamay ko sa silinyador. Ngayon konting bihit mo na lang umaandar na siya. Kaso nandun pa rin yung yung nanginginig siya, parang ganito.
Wait lang, sa sample tayo. Ito guys, sample. Aba, nawala. Ba't gano'n? Nawala. Wait lang. Nawala guys. Baka pag mainit na yung makina, di pa kasi mainit eh. Yan, pero sa ngayon wala yung vibration no, sa umpisa. Ayun guys, nag-alala ako. Nagtanong ako bakit ano. Kasi nung kahapon vibrate pa din siya ng vibrate eh. Although meron naman talagang vibration no, pero di ba dapat minimal lang. Ang lakas kasi ng vibration kahapon eh. Nagtanong ako pati sa YouTube ganon, sa mga page. Sabi ko okay lang ba na ikabit yung stock na bushing ng pulley doon sa JPT, kasi inisip ko baka magkaiba ng sukat yun eh. Ang nangyari kasi guys, naging mapagpag yung belt, naging mapagpag siya kaysa dun sa stock na pag hinawa ko mo yung belt nya, kapag naka-engage na siya hindi mo na siya mapipiga. Ito kasing sa akin napipiga pa rin siya, malambot. Hindi ko alam kung normal lang ba yun. So sa mga nakakaalam guys, paki comment naman no, kung normal lang ba yun na parang hindi talaga siya mahigpit masyado. At yun nga guys, ang gusto kasi nating setup pang ano lang, pang touring lang, yung pang relax lang yung pagdadrive. Di naman natin kailangan ng maarangkada. Ganon kasi yung nailagay sa akin nung una eh, masyadong malakas sa arangkada. Ang gusto kong takbo yung parang smooth lang siya pero merong dulo. Yung ba kasi mahilig ako sa long ride eh. Long ride yung madalas na ginagawa ko eh, mga 100 kilometro o kaya mga 200 ganon. So nakakapagod naman kapag yung motor natin puro arangkada lang, walang dulo, di ba? Nung unang kinabit to guys, yung 16 grams yung nakalagay, hanggang ano lang siya 80 lang yung takbo. Hindi na lumalampas ng 90. Lumakas yung gas nito, naging 34.4 yung average ng fuel consumption. Hindi ko alam kung magbabago pa siya ulit kapag nag change oil tayo, kasi nakaset kasi yung ano nito, yung trip nito kada 1,500 para mag change oil. So nagbabago kasi guys eh kapag nag change oil ako, tas di-reset ko yung ano, fuel consumption. Minsan nadadagdagan eh. Naramdaman ko ulit guys yung vibration sa traffic. Try natin yung ano niya, bilis niya guys no. Bitin guys yung takbo. Bitin yung kalsada. Yan guys. So hindi ko alam guys kung bakit ganito no, nanginig pa rin talaga siya kapag mainit na yung makina. So comment kayo guys kung ganito rin ba yung mga motor nyo nung napalitan nyo ng bagong fully set. Para sa akin kasi pumangat yung takbo eh, nakakainis. Ang mahal ba naman ang gas ko dito, 8,000. Pero may 8,000 tapos ganito yung takbo, para mas maganda pang dati. Bad trip na yan. Pero kahit ganun guys, at least may natututunan tayong panibagong mga aral at lesson sa ating buhay. Ay gumaganon. Na huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga nagbebenta. Dapat tiyakin mo talaga na sure yung bibilin mo, kasi
nakapanghinaya kapag isipin mo ang laki ng gastos mo tapos wala naman pinagbago sa takbo or wala naman nangyari sa motor mo. Kasalanan mo din yan talaga kapag hindi ka nag-ingat, parang ginawa ko. Nung binigay sa akin, hindi ko na tinignan. Akala ko pag binigay sa akin, yun na yun, okay na yun. Hindi pala, kailan pala talagang mag-research. Kailangan magkaroon ka ng idea talaga sa kung ano yung dapat mong bilhin para sure. So yun lang guys, no? Maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. Hanggang sa ating muli mga biyahe at mga tutorials. Nag-tutor ba ako? Gawa-gawa ako no? So yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muling pag-ride natin. Paalam.